Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa mahirap gawin ay ang magpatawad. Magpatawad ng taong nakasakit sa atin. Madalas kahit sino pang kumausap sa atin, patawarin mo na. Ayaw natin talaga. Ano kaya kung ang Diyos mismo ang kakausap sa atin? Father Fidel, patawarin mo na. Tayo kayo tatanggi pa. Tingnan po ninyo ang Amerika. Kapag may mga nag-aaway na mga bansa, ang namamagitan ay ang Amerika. Hindi ko alam kung anong klaseng pamamagitan nito, pero in fairness, kapag namamagitan ng Amerika, ang mga bansang nag-aaway nakikinig sa kanya. Isa sa mga dahilan, makapangyarihan ng Amerika. So pag sinabi ni President Donald Trump sa Russia, sa Ukraine, migil kayo, ceasefire na kayo. Nakita nyo kahit pa paano sumusunod sila. And so I wonder, kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang kumausap sa atin, na patawarin natin ang nagkasala sa atin. Tumanggi pa kaya tayo? Magmatigas pa kaya tayo? Ito actually ang ginagawa sa atin ngayon ng Panginoon sa ating narinig na Ebanghelyo. Kinakausap niya ang bawat isa atin na magpatawad na. At para dito, binibigyan pa niya tayo ng isang talinghaga. Talinghaga tungkol sa isang hari na pinatawad ang may utang sa kanyang napakalaking halaga na sumisimbolo sa ating lahat. Ha? Yung may utang dito sa hari ng 10 milyong piso ay sumisimbolo sa bawat tao. Ganon katindi ang kasalanan natin. Tingnan po ninyo sa Romans 3:23. Ang sasabihin doon, all of us have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala at hindi karapat-dapat sa kaliwalhatian ng Diyos. Lahat tayo sa totoo lang, deserve natin ang mapunta ng impyerno kung hindi namatay at muling nabuhay para sa atin si Kristo. Tingnan nyo rin yung Romans 6:23. The wages of sin is death. Ang katumbas ng ating mga pagkakasala ay kamatayan. Sa totoo lang. Oh yes, hindi tayo tulad ng iba. Kung iisipin natin yung mga naging pagkakasala nila, pwede mong ikumpara yung sarili mo sa nagkasala sa'yo. At least hindi ikaw ng gansyo, ng loko, ng halunya, nagnakaw, pumatay. Pero wag po nating iisipin na wala rin tayong malaking kasalanan sa mata ng Diyos. Kung hindi para sa atin namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon Jesus. Kung hindi nag-initiate ang Diyos na patawarin tayo, hindi natin pag-uusapan ito. Hindi ka magagawa ng kasalanan ng kung sino man ang nagkasala sa iyo sapagkat in the first place, wala na tayo dapat sa mundong ito. Ganon katindi ang kasalanan natin at ganon katindi ang kaparusahan para sa atin. Pare-pareho tayo. So kinakausap tayo ng Panginoon ngayon na magpatawad ng ating kapwa-tao at dito tayo dapat manggaling. Ito dapat ang maging punto de vista natin. Ito dapat ang paghugutan natin ng dahilan upang ang kapwa natin ay patawarin natin. Manggaling tayo sa punto de vista sa estado na tayo rin ay makasalanan, na tayo rin ay may malaking kaparusahan na dapat sanay sa atin kung hindi namatay ang ating Panginoon para sa atin. Lagi nating iisipin yan. Lagi nating pakakaisip at isa sa puso yan kapag hirapan tayong magpatawad ng kapwa natin. Nung isang araw po, umuwi ako sa amin at nung gabi naisip kong dalawin yung kapatid ko at ang pamilya niya na malapit lang naman po sa amin, few minutes away lang. Kaya ang sabi ko po dun sa tao namin, pakihantay na lang ako dun sa gate para pagbalik ko, nabuksan niya yung gate para sa akin. Totoo po, wala pang 20 minutes, bumalik na ako. Kaya lang wala dun yung tao namin. Busina na ako ng busina. Ang lakas na ng busina ko, ang haba pa. Nakakahiya sa mga kapitbahay sapagkat by that time, gabi na, siguradong may natutulog na. Wala pa rin yung tao na. Inis na ako. Kasi nga po, nagkukos na ako ng traffic eh. Malit lang po kasi yung daan doon sa lugar namin. Hindi na makadaan yung nasa unahan ko, pati yung nasa likod ko. So napwersa na ako na mag-move na para maibsan na yung traffic. At para yung nasa likod ko, makaabante na. Sa kakahanap ko rin ng pagmamani-obrahan. Nalayo na ako. Nabusinahan pa ako ng mga sumusunod sa akin. So na-misinterpret ko. Mas nainis ako dun sa tao namin. At ganun nga, nag-GC na ako dun sa pamilya na sabi ko, huwag niyo muna sa akin papaharapin yung tao namin kasi isa-isa ko. Bago ko matulog, yun, nagte-text na yung mga kapatid ko, ay sorry daw, sabi ng tao namin.
Hindi ko pinapansin, bubwisit ako. Naisip ko kasi, ano ba naman? Sinabi ko na papalik ako, few minutes lang. Kung ako yun, maghihintay ako. Baka hindi ko na isara yung gate Nandun na lang ako, nandun naman ako nagpapantay Kaya, you see, kung paano yung nagiging tingin ko noon, sa sarili ko, regarding myself as above Him, as smarter than Him, as more righteous than Him. And that made it more difficult for me to forgive Him. Hanggang sa nabasa ko nga po itong gospel reading dahil kinakailangan kong magnilay. Dito naging maliwanag agad ang sampal ng Panginoon sa akin habang kinakausap niya ako sa pamamagitan ng pagbasa na ito. Kaagad-agad na-realize ko yung punto na sinasabi sa akin, sa atin ng Panginoon, na kapag kailangan nating magpatawad, huwag tayong manggaling sa estado na napakataas natin, na parang hindi tayo nagkakamali kahit minsan, na parang hindi rin tayo nagkakamali paulit-ulit. Manggaling tayo sa lugar na alam nating nagkakasala din tayo at paulit-ulit tayong pinapatawad ng ating Panginoong Hesukristo. Doon tayo manggaling para mas madali nating mapatawad ang kapwa natin. Kaya iyon, nung umaga, bago ko umalis, kasi hindi ko makita, natatakot yata, pinabigyan ko na ng pera. Sinyalis yun na siya napatawad ko na. Yun nga lang, medyo napamahal pa yung pagkapatawad ko. Joke lang. Pero kung tutuusin, mas mahal ang ipinatawad ng Panginoon na utang ko, ang kasalanan ko. At yun ang dapat kong laging isipin para sino man ang magkamali sa akin, mas maging madali para sa akin nang siya'y patawarin. Ito rin po sana ang biyayang hilingin po natin, Lagi nating iisipin na kinakausap tayo ng Panginoon na patawarin ng kapwa natin. Ang Panginoong pinatawad ang malaking kasalanan natin.